Ang bahagi po ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa aklat ng mga Ephesians sa kabanatang 3 mula talatang 11 hanggang 14. Ephesians chapter 3 verses 11 to 14. And I am reading to you from today's English version. All things are done according to God's plan and decision. And God chose us to be His own people in union with Christ because of His own purpose, based on what He had decided from the very beginning. Let us then, who were the first to hope in Christ, praise God's glory. And you also became God's people when you heard the true message, the good news that brought you salvation. You believe in Christ, and God put His stamp of ownership on you by giving you the Holy Spirit He had promised. The Spirit is the guarantee that we shall receive what God has promised His people. And this assures us that God will give complete freedom to those who are His. Let us praise His glory. Tayong lahat ay napagpala sa ating pakikinig sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Our theme for today, God's plan and purpose. God's plan and purpose. Mapagpalang araw muli sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nasa harap na naman ng dulang ng ating Panginoong Hesukristo upang magsalo-salo sa pagkain na hinihanda ng ating Panginoon. Our theme for today, God's plan and purpose. How can we know the exact or that every happening in us is part of God's plan in our lives? Paano ba natin malalaman na ang lahat ng mga nangyayari sa ating mga buhay bahagi sa plano ng Diyos? If it is part of God's plan, what is His purpose? Sa atin pong mga edad ngayon, nakita na ba natin ang purpose o ang dahilan ng Diyos doon sa mga nangyayari sa ating mga buhay o sa ating buhay mismo? Do you still remember the story of Saul, which later became Paul because of his personal and supernatural encounter with Jesus? In the book of Acts, chapter 9, verses 1 to 9, mababasa po natin na ganito. In the meantime, Saul kept up his violent threats of murder against the followers of the Lord. He went to the high priest and asked for letters of introduction to the synagogues in Damascus, so that if he should find there any followers of the way of the Lord, he would be able to arrest them, both men and women, and bring them back to Jerusalem. Paul had planned and objectives why he had requested to the high priest of having a letter of introduction. Yung sulat na pinapayagan siya, mga kapatid, sa mga sinagoga sa Damasco, at kung mayroon siyang makita roon ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, ay kanyang ipipersecute. Ito yung objective, ito yung plano ni Paul kung bakit humihingi siya ng sulat sa mga high priests during the time to persecute the followers of Jesus. Pero anong nangyari? Bagamat mayroon siyang plano, mayroon siyang gustong gawin sa kanyang sarili, at ang gusto niyang gawin ay pahirapan, i-persecute yung mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi man natin nakita bakit ganito yung damdamin ni Paul. Hindi man natin nabasa kung ano ba bakit ganoon na lamang ang galit niya sa mga disipulo o sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Pero isa lang ang gusto niya ay yung i-persecute silang lahat. But nung siya po ay nasa daan ng Damasco, dala-dala yung sulat at mayroong hangarin, walang ibang hangarin kundi pahirapan, i-persecute, itaboy, o maging patayin
ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang paglalakad, mga kapatid, sa kanyang paglalakbay, suddenly a light from the sky flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying, "Saul, Saul, why do you persecute me?" Sabi ni Saul, "Who are you, Lord?" I am Jesus whom you persecute," the voice said. "But get up and go into the city, where you will be told what you must do." Mula doon sa kanyang layunin, mula doon sa kanyang gustong gawin, na kung titignan po natin, hindi niya kayang gawin, hindi gagawin ito ni Saul kung walang hinanakit sa kanyang puso, kung walang hinanakit sa kanyang buhay. Hahayaan lang niya sana itong mga ito. Ngunit, mayroon siyang nararamdamang kakaiba. At mayroon siyang plano at gustong gawin. Pero, mayroong ibang plano ang Diyos sa buhay ni Saul. Mga kapatid, kung kaya nga po, sinasabi natin na nagkaroon siya ng personal and supernatural encounter with Jesus. Bakit? Mula sa mga 12 alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay kakaiba yung encounter niya sa ating Panginoon. The 12 disciples ay tinawag ng ating Panginoon. Sabi niya, "Halika kayo, sumunod kayo sa akin." Sa mga isda, sinabi niyang, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao." Sa mga maniningil ng buwis, "Halika kayo, sumunod kayo sa akin." Si Saul, mga kapatid, ay mayroong kakaibang karanasan. Karanasan na maaaring hindi naranasan ng iba or maaaring naranasan natin. Kakaiba dahil mula doon sa mga nakatala sa Biblia, mga kapatid, sa mga 12 alagad, lalo na nung tinawag sila ng Panginoong Hesus, ay hindi ganito. Naka-eksperyensya siya ng personal at supernatural encounter sa Panginoon. Yung plano niya ay kakaiba doon sa plano ng Diyos. Yung plano ni Saul ay kakaiba doon sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang plano niyang i-persecute sila, pagkaraan ng ma-encounter niya ang Panginoon, nag-turn around ito, nagbago ito. Yung objective niya ay biglang nabago at nakasama na nila si Saul at naging Paul na ngayon. At marami pa siyang sinulat base sa kanyang karanasan, sa kanyang obserbasyon at sa kanyang mga ginawa. Tingnan po natin, mga kapatid, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Saul. At kung paano baguhin ng Diyos yung plano niya, yung plano mo, yung plano natin sa ating mga buhay. So anong gagawin natin? In all things you must think, in all things you think, in all things you do, always remember your God. Alam niyo yung objective ni Saul? Hindi naman niya inaalala ng Diyos No, yung totoong Diyos. No? Wala naman siyang tamang relasyon sa Diyos. Yung ginawa niya. Pero dito, pinapaalalahanan po tayo always, sa lahat po ng iniisip po natin, sa lahat po ng gagawin natin, always remember your God. Alalahanin natin ang Diyos sa lahat ng panahon ng ating buhay, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Tayo man ay nasa tugatog ng tagumpay o kung tayo man ay nasa sitwasyon na sapat at labis ang ating mga pagpapalang tinatanggap, ay hindi natin kailangang humingi sa Diyos. Pero kailangan nating alalahanin ng Diyos. Always remember your God. Minsan nakakalungkot, maging sa buhay nating mananampalataya, kapag sapat na sapat yung mga pagpapala na nasa atin, halos hindi natin maalala ang Diyos. Ngunit, kapag dumaraan tayo sa napabigat na pagsubok, may mapangangailangan po tayo, bukang bibig natin ang Diyos. Mga kapatid, ipinapaalala po natin ngayon at gusto nating isagawa ngayon sa ating mga buhay na laging alalahanin ang Diyos. Minsan marami tayong naalala sa mga pangyayari sa ating mga buhay na maganda at hindi maganda ayon sa ating panukat. Ngunit di natin maalala ang Diyos na nagkaloob nito at ginawa niya tayong matagumpay mula doon sa mga karanasang iyon.
Mga kapatid, sa atin pong gospel lesson ngayon, doon sa Mark chapter 16, makikita po natin o mababasa po natin doon sa isang bahagi patungkol kay Haring Herodes. Si Haring Herodes, nabalitaan niya na si Jesus ay nandyan, no? At si Jesus, nung panahon na yan, ay bantog na bantog yung kanyang pangalan. May mga nagsasabi, no, sa mga nakakakita sa kanya at nakakarinig sa kanya, sinasabi nilang siya si Juan Bautista. Yung iba na may nagsasabi na siya si Elias. At yung iba na may nagsasabi na siya ay propeta, katulad ng mga propeta noong una. Marahil, doon sa kanilang mga ebalwasyon, doon sa kanilang pagkakilala, sa abot ng kanilang mga kaisipan, aba, ito si Juan, bumalik si Juan. Aba, ito si Elias, sapagkat si Elias hindi naman nakaranas ng kamatayan, baka bumalik siya. Ito yung kanilang nakikita, sapagkat mayroon silang nakikita sa ating Panginoong Yesus na hindi nila nakita pa. No? Ito'y nabalitaan nila na ginawa ni Elias, maraming himala. Ito'y nabalitaan nila na ginawa ni Juan, marami siyang pangaral na masasakit, ngunit tama. At nabalitaan nila yung mga ginawa ng propeta nung unang panahon. Kaya iniisip nila, aba, kakaiba na ngayon. No? Itong taong nasa atin ngayon ay maaring si Elias siya, maaring si Juan, o maaring isang propeta. Ngunit, si Herodes, mga kapatid, ay mayroon ding sinabi. Mayroon din siyang sariling kaisipan. Ang sabi niya, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. No? Muling nabuhay si Juan. Siya naman, sinasabi niyang siya si Juan Bautista na pinapugutan niya. Kapag tinitignan po natin o pinag-aaralan po natin yung statement ni Herodes, mga kapatid, doon sa kanyang ginawa, mayroon siyang pagsisisi. Doon sa isang bagay na kanyang ginawa ay mayroon siyang pagsisisi. Bakit? Kung titignan po natin, nung naalala ni Herodes ang kanyang ginawa kay Juan, ito'y masamang chapter ng kanyang buhay. Dahil gumawa siya ng isang pangako doon sa anak ni Herodias na kanyang kinakasama. Dahil siya ay nasiyahan ng labis sa pagsayaw ng dalaga. At ang sabi ni Herodes, hingin mo ang lahat mong maibigan, maging ang kalahati ng aking kayamanan ay ibibigay ko sa iyo. No? So, si Herodes, isang powerful leader that time. At yung sinabi niya, of course, kung hindi niya gagawin, ay kahihiyan niya yun bilang isang leader. Tanyag at kilalang leader. And hindi niya inaasahan na ang hihingin ng anak ni Herodias sa kanyang pagsayaw ay ang ulo ni Juan Bautista. Kaya nag-reflect, inalala ni Herodes nung mabalitaan niya yung mga ginagawa ni Jesus. Eto na, si Juan, bumalik siya. Mayroong pagsisisi at mayroong pag-aalala. Kung bakit, mga kapatid niya, pinapugutan ito, doon sa verse 18, laging sinasabi kasi ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan, alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Ito'y bangungot sa buhay ni Herodes. Tignan po natin. Dahil doon sa kanyang pangako, sa anak ni Herodias, at ito naman pala ay kahilingan ni Herodias. No? At dahil ipinangako niya ito, hindi na niya ito mababawi. Alam niyo, nung panahon na hinihiling ni Herodias, kay Herodes na patayin si Juan, hindi niya ito ginawa. Bakit? Sapagkat mayroon siyang takot at alam niyang matuwid at banal si Juan. Alam niyang ito'y galing sa Diyos. No? So, kahit na mabibigat yung sinasabi ni Juan sa kanya, hindi siya nagagalit. Kumbaga, nandun yung takot, nandun yung time na nakukonsensya siya na dahil tama yung sinasabi ni Juan sa kanya. So, bangungot ito sa buhay ni Herodes. Magandang alalahanin natin ang mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pasalamatan, papurihan siya. Always remember your God because His plan is better than yours. Tignan po natin itong ginawa ni Herodes, mga kapatid.
Bagamat natatakot siya, pero anong nag-govern sa kanya? Ano yung nagdikta sa kanya dahil sa kanyang pangako na hindi na niya pwedeng talikuran? Pero kung dumaan at inalala niya sana ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, maaring hindi ganon ang nangyari. Pero ito'y bahagi doon sa God's plan ng Panginoon sa buhay ni Juan. Sa buhay ng istorya ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, keep the commandments of your God. After remembering your God, you must keep the commandments of your God. Keeping is doing. Ang pag-aaral natin sa salita ng Diyos ay hindi upang ma-inform tayo, hindi upang tumalino tayo, kundi upang gawin natin ito at nang maintindihan natin ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. No? Nag-aaral tayo hindi upang dumami yung ating kaalaman. Wow! Ang galing niya sa Biblia. No? Alam niya yung biblical at saka alam niya yung unbiblical. At naalala niya yung mga characters. But how about, ginagawa mo ba ito? Are you keeping those words of God? Of your God? Na nakita, nabasa, narinig. Ang Diyos natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos natin ay hindi lamang pinapakinggan, kundi ito'y sinusunod at ginagawa. At kapag ginagawa natin, dito nag-uumpisa naman na maintindihan natin kung ano ba yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. The plan of God in our lives is always revealed through His Word. Wala nang iba. Through His Word. Sa pamamagitan din ng ating mga karanasan sa Kanyang salita. Keeping His commandments make us grow upward and downward. Kung alam natin at nararanasan po natin at ginagawa po natin ang salita ng Diyos, ang aral ng Diyos, tayo po ay lumalago. Upward and downward. Bakit? Kapag tumatanggap po tayo ng mga biyaya, mga kapatid, hindi natin nakakalimutan ang Diyos. Hindi natin nakakalimutan pasalamatan at papurihan siya. Dahil alam natin na lahat ng ito ay nanggaling sa Kanya. Dahil alam natin na lahat ng ito ay wala sa atin kung hindi sa Kanya. And keeping His commandments make us grow downward dahil lumalalim ang ating pundasyon. Lumalalim ang pundasyon ng ating pananampalataya mula sa mga bagay na ayaw nating maranasan, ngunit pinapahintulot ng Diyos sa ating mga buhay. Keeping His commandments is trusting God. Bahagi po ito. Ito yung kailangan na makita sa ating mga buhay. Sapagkat kapag ginagawa natin yung sinasabi ng Diyos sa atin, nagtitiwala tayo sa Kanya. At kung nagtitiwala tayo sa Kanya, mapapanuto po tayo. At makikita po natin, mararanasan po natin, maintindihan po natin kung ano ba yung dahilan, kung bakit nararanasan natin yung mga bagay na ito. Pangatlo, trust your God. Trust your God. Gaano ba at ano ba yung degree ng pagtitiwalang ibinibigay mo sa Diyos? Maalala po natin ang mga alagad. Si Pedro, nakita niyang naglalakad ang ating Panginoong Hesus sa tubig. Sabi ni Pedro, Panginoon, gusto ko rin lumakad sa tubig. Anong sabi ng Panginoon? Halika. Lumakad nga si Pedro. Pero, dahil hindi ito natural, nung maramdaman niya, mga kapatid, yung hangin, sabi ng account ng Biblia, nung maramdaman niya yung hangin, bigla siyang natakot. Lumubog siya. Hindi normal na lumakad ang isang tao sa tubig. Kulang yung tiwala na ibinigay ni Pedro. Bakit? Lumubog siya eh. Pag sinasabi ng Panginoon na gagaling ka, of course, gagaling ka. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala doon sa Kanyang salita.
Ang kailangan mo lang ay mayroon kang tiwala at pananampalataya doon sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na nangangako at nagsasabi sa iyo nito. Yung totoong trust, mga kapatid, yung trusting God make us obedient. Yung totoo yun, na pagtitiwala sa Diyos. Hindi yung nagtitiwala ka dahil meron kang magandang sitwasyon ngayon. No? Yung nagtitiwala ka, yung totoong pagtitiwala, mga kapatid, ay yung wala ka nang magawa talaga. Limited. Lumalabas na at naiintindihan mo na yung limitasyon mo. Ngunit nagtitiwala ka na pwedeng mayroong gawin ang Diyos sa iyo, ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang purpose sa iyong buhay. Pagtitiwala yun. Paalala ko, nung sumunod ako sa Panginoon, doon sa pagtawag niya sa akin bilang pastor, bagamat may kondisyon ako, no, na nahihiya ako sa Panginoon habang tumatanda akong pastor, habang tumatanda akong mananampalataya, nahihiya ako doon sa kondisyon na sinabi ko sa Panginoon. Kasi matagal kong tinakbuhan ang tawag ng pagpapastor. Ayaw kong magpastor. Pero kinorner ako ng Panginoon. Dahil ito yung plano niya. No? Dahil mayroon siyang purpose, mayroon siyang dahilan bakit niya ako tinawag. Ayaw ko. Kaya't sabi ko sa kanya, nung na-corner niya ako, sige apo, agpasturak. Agserbiak ti kaubasam. Ngem, nubaybay anak, kanti pamilyak, umikatak nga pastor. Okay, Lord, sabi ko. I accept your calling to be one of your worker in your vineyard with the condition, please provide all my needs, including my family. Alam niyo ba, mga kapatid, na nasubok ako rito. Doon sa sitwasyon na nagpapastor na ako, matagal na akong pastor, sinubok ako dito ng Panginoon. At yung time na yon ay sinasabi ko sa aking kaisipan na, oh, this is the time. Hindi totoo yung Diyos. Pero hindi dumaan yung 24 hours, mga kapatid. Kumilos ang Diyos. Parang naalala ko yung ginawa niya sa babaeng balo. No? Na hindi nawalan ng langis at harina yung kanyang lalagyan dahil doon sa tiwala na kanyang ibinigay sa pamamagitan ni Elias. Naranasan ko yon, naranasan namin yon ng aking buong pamilya. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, nahihiya ako sa Panginoon doon sa kondisyon na sinabi ko noon. Because I need to trust Him. And you need to trust your God. Na ano man yung kalalagayan po natin, you need to trust Him. Ano man yung hinaharap po natin, you need to trust your God. Dahil alam mo na hindi kailanman nagkulang ang Diyos. Dahil alam mo na kailanman walang makakatalo sa Diyos. Because He is sovereign God. He is sovereign God. The only thing we can do is to trust our God, who can perform even what we think is impossible. Posible ito. Pero bakit nagiging posible? Hindi pwede ito, pero bakit nagiging pwede? Because this is part of God's plan in your life. And dito nakikita natin yung God's purpose sa ating mga buhay. Trust your God because you know what He is doing. Trust Him because His plan and purpose is much better than ours. Marami tayong mga kakulangan at pagkukulang sa ating mga buhay. May mga plano tayo na gusto nating gawin. Pero kakaiba ito doon sa purpose ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya hindi niya ito pinapahintulot. Yung mahirap intindihin, dahil hindi mo naman kailangang intindihin. Kailangan mo lang sumunod. Kailangan mo lang magpakumbaba. Na lagi nating isipin na ang gusto ng Diyos ay para lamang sa ating kabutihan. Para lamang sa ating kabutihan. Mga kapatid, gusto kong tignan po natin yung lagi nating binabanggit
sa Jeremiah 29 verse 11. Ang statement po ng Panginoon doon, I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. I-notice po natin yung first statement, I alone. Ang sabi ng Diyos, ako lang ang nakakaalam. Wala nang iba. I alone know the plans I have for you. Ano ba yung plano ng Panginoon? To bring you prosperity and not disaster. Ngayon sinasabi natin, nasa disaster ako ng aking buhay. No! Sinabi po ng Diyos ito, kay Jeremias pa. No? Sa pamamagitan ni Jeremias, i-declare ito ng Panginoon. No? Yung plano niya sa atin is to bring you prosperity, to bring us in prosperity and not disaster. Kaya nga po, ano man yung nararanasan po natin ngayon, alam natin na hindi ito disaster. Alam natin at nagiging aware po tayo na ito yung daan patungo sa prosperity na sinasabi ng ating Panginoon. Plans to bring about the future you hope for. Ano ba yung mga inaasahan po natin? Ano ba yung mga hope po natin sa mga hinaharap? Hindi ho ba't lahat maganda? At kung yung mga gandang bagay na ito na doon sa panukat na ginagamit po natin na maganda, ay ayon sa plano ng Diyos, mga kapatid. At ito yung plano ng Diyos sa atin. Makakamtan po natin ito. Makakamtan po natin ito. My brothers and sisters in Christ, always remember your God. Keep His commandments. And always trust Him all the way. Sapagkat hindi ka bibiguin ng Diyos na tapat, ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Sa Diyos po ang papuri. Tayo manalangin. Mapagpalang Diyos na kung saan nakakakilala sa amin at nakakaalam ng aming nakaraan, ng aming kasalukuyan, at ng aming hinaharap. Patuloy po kaming dumudulog sa inyong presensya, O Diyos, sa oras na ito. Nakakasama namin ang mga anak mo, nakakasama namin, O Diyos, sa ministeryong ito, yung mga inaabot ng teknolohiyang ito, Panginoon. Ikaw ang nakakakilala sa kanila. Ikaw, O Diyos, ang kumilos sa kanilang mga buhay. Anuman yung kanilang kalalagayan ngayon, dakilang Ama, alam mo at hindi lingid ito. At kami po'y naniniwala, anuman yung kanilang kalalagayan ngayon, ito'y bahagi na iyong plano na mayroong dahilan kung bakit nila nararanasan ito. Dakilang Diyos, idinadalangin namin kung mayroon man kaming nakakasama ngayon sa aming pananambahan na mayroong sakit. Malubhang sakit o hindi malubhang sakit. Kung mayroon man sa amin ngayon, Panginoon, na tinamaan ng virus ng COVID-19. Kung mayroon man sa amin ngayon na nawawalan ng pag-asa. Dahil sa mga bagay na kanilang nararanasan na ayaw sana nilang maranasan. Ngunit ipinahihintulot mo ito. Dakilang Diyos, samahan mo sila. Iyahon mo sila. Itayo mo sila. Pagalingin mo sila sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang pisikal na katawan na yan mula ulo hanggang paa ay makakaranas, Panginoon, ng kagalingan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Kung mayroon man kaming nakakasama ngayon, dakilang Diyos, na hindi pa nagbukas ng kanilang mga puso para sa aming Panginoong Jesucristo,
Dalangin ko, O Diyos, na tulungan mo silang buksan ang kanilang puso at buhay at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas upang magkaroon sila ng tamang relasyon sa inyo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon at pribilehyo na nagsasalo-salo kami bagamat hindi kami nagkikita-kita. Nagsasalo kami, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga pagkain na inihanda. Salamat sa teknolohiya. Salamat sa Baguio City First United Methodist Church na mayroong ganitong ministeryo. Matugunan sana, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong mga anak, lalo't higit yung mga anak mo, O Diyos, na nawawalan ng pagkakataon upang dumalo sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya dahil sa sitwasyon na aming kinalalagyan ngayon o nararanasan ngayon. Dakilang Ama, pagpalain mo ang Baguio First United Methodist Church, ang kanyang church council officers, ang lahat ng mga kasapi po nito. Patuloy mo kaming bigkisin at ingatan mula sa anumang bagay na hindi nakakapagdulot sa amin ng kasiyahan, ng tamang paglilingkod at pagpapakumbaba. Dakilang Diyos, turuan mo kami. Gawin mo kaming matapat na iyong alipin. Dalangin namin, O Diyos, ang aming distrito, ang Cordillera Mission District na pinangungunahan ng aming District Superintendent, D.S. Jerry Dalig, ang aming mga church workers, Panginoon, ang aming mga laiko na nakakasama upang palawakin ang iyong paghahari sa lugar na kung saan mo kami dinala. Dalangin ko, O Diyos, ang buong Baguio Episcopal Area. Dakilang Ama, bigkisin mo kami bilang iyong mga anak ng iyong pag-ibig. Dalangin namin, O Diyos, ang aming obispo, Bishop Pedro M. Torrio. Balik mo ang kalakasan ng kanyang lupang katawan, dakilang Diyos. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang bigat na dinadala ng bawat leader ng iglesia, lalo't higit ang aming obispo, Panginoon. Marami kang pinangako sa amin. Pinanghahawakan namin ito at pinaniniwalaan namin ito. Hayaan mong maranasan ito ng aming obispo, 10 ng kanyang buong pamilya. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng United Methodist Church. Members, pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng mayroong tamang relasyon sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Natapos na ang ating sama-samang pagsamba, ngunit kayo'y magpapatuloy sa inyong paglilingkod. Ang anumang biyaya na inyong tinanggap ay inyong ipamuhay. Huwag ninyong kalimutang ibahagi sa iba. Mag-uumpisa sa inyong tahanan at sa lahat ng mga taong inyong makakasalamuha sa araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.